Kumusta mga brad? Magandang araw. For today's episode, itong helmet natin na LS2 Rapid ay installan natin ng Hank chain mount specific for LS2 Rapid helmet. Anong laman ng isang package ng Hank additive chain mount? Of course, again, the installation guide. It says, "Thank you for choosing Hank, proudly Filipino designed and manufactured. Scan me." QR code. So, that is the guide. Pag tinignan mo siya, napakasimple lang agad. May gets mo na agad siya. Lalo pag, alam mo yun, lalo na pag talagang nagbumotor ka. So, what's inside? Sticker pack, wet and dry cleaning pack. This is the straight arm. This is the lowering arm. This is the safety tether. This is the chain mount unit. And of course, this is the screw. So yan ang laman ng isang Hank additive package. Okay, so first of all, we want to make sure na yung area ng pagkakabitan nito ay malinis. So, paggamitan natin itong wipes na to, wet and dry, para malinis tong area na to. So, kagandahan ng Hank chain mounts, specific yung design sa helmet mo mismo, sa design ng helmet mo. Hindi ka manghuhula kung saan mo ilalagay kasi yung guide mo, ito mismo o yung sa chin mismo yung guide mo sa baba ng air vent. Yan, andun siya. And hindi niya kina-cover yung air vent ng helmet mo. So for this one, pag binuksan ko yung air vent ko, open pa rin. Meron pa rin akong airflow. Ayan, see? Okay, so now linisin muna natin to. Okay, next is pag malinis na, what we want to do is syempre install na yung ating chain mount unit. Ang kagandahan nito ng chain mounts ng Hank is very helmet design specific siya. For example, itong Rapid natin, meron ditong guide at meron din sa ilalim. So, hindi ka talaga mawawala sa pagdikit. Syempre first, tatanggalin mo muna tong 3M adhesive, itong pula. Ang sabi ng iba, pwede daw natin tong painitan ng konti for better na pagdikit. So yes, we will do that. And what we are going to do now is init. So konti lang. Huwag naman sobrang sunog na sunog. Yan, may feel mo naman kasi na parang natutunaw yung parang adhesive niya, mas makapit. Nainitan lang siya ng konti. Lakas! Yan. So ayun na, pag inamoy mo siya medyo may sunog. So next is be very careful sa pagkabit kasi once nakabit mo siya, yun na yun. Wala nang alisan, walang time first, walang teka. So check mo muna kung okay na yan bago mo idiin. So I feel like konting adjust. So ito talaga yung challenging part. Alright, so medyo ito yung challenging part kasi you want to make sure na perfectly aligned siya. So may guide ka naman, hindi ka naman mawawala. So I guess I'm good with this. Okay na to sa akin, didiinan na lang. Ayan. Yeah.
Yan. So, ganyan na magiging itsura niya. Yan. So, ang suggestion ni Hank is for better na kapit, let's keep it stayed for like 72 hours, 3 days yun. Huwag mong lalagyan ng mabigat na something itong iyong chin mount. Pwede nang 24 hours kung nagmamadali ka, 48 hours, ganun. Pero again, for better or best results, 72 hours na hindi mo siya lalagyan ng kahit ano. So yun na, parang may dulo siya doon. Next is, lalagay natin tong safety tether. So what we're gonna do is hook this up dito lang. Okay, na-shoot ko na doon kaso hindi ko makuha. So, sungkitin na lang natin ng konti. Yan. Nasungkit ko na siya. And iikot lang ito natin dito. Yan. And then, kabit natin siya somewhere here. Tears. So, lalagay natin siya dito sa gilid. Nalinis na rin naman natin siya. So, dikit lang natin dyan. I guess that's good. And press. Alright, so ganyan na magiging itsura niya. And this one supports this just in case na madisgrasya ka at matanggal. Okay, so yan. Yan. And itong hooks na to, syempre pag nakalagay na yung ating action cam. So again, now hindi ko muna siya lagyan kasi nga kailangan natin siyang i-cure ng at least 24 hours. So what I'm gonna do is probably cure this for the next 72 hours na hindi ko muna siya lagyan ng anything. Okay? Yun. Alright guys, cure this for the next 72 hours and then we are good to go. Thank you so much, Hank, for the chin mount.